Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Hot topic ngayon to. Ito yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Etong pahayag ni Senator Erwin Tulfo about bending the law. Alam nyo mga tol, no? Sa usapang batas, sabi nga ganon, no one is above the law. Ibig sabihin mga kapatid, wala dapat kahit na sino man, mahirap ka man o mayaman, ang pwedeng bumaliwala sa batas. Ngayon, ang sabing ganon ni Senator Erwin Tulfo, para daw sa ikasisiyan ng tao, sometimes we have to bend the law. Ibig sabihin, baliin natin yung batas. Huwag nating tutularan yun mga tol ha. Kahit kaninong abogado mo, itanong yan. 'Di ba? Kapag ikaw ay binali mo ang batas, ibig sabihin kumbaga nilabag mo yung batas. Labag sa batas talaga yon. Hindi mo pwedeng ikatwiran para sa ikabubuti naman ng marami. Para naman to sa ikasisiyan ng marami, hindi pa rin yun. Kumbaga parang sinabi mo na rin na pwede kang magnakaw kung ipapamigay mo naman sa taong bayan. Hindi mga tol. Diba? So alam nyo naman, wala naman akong pinapanigang mga politiko rito eh. Kahit nga halimbawa si Senator Robin Padilla, na pagdating sa usaping West Philippine Sea, desmayado talaga ako sa paniniwala niya. Pero sa pagkakataong ito mas pabor ako kay Senator Robin Padilla, no? Kaysa doon sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ngayon, hindi ko alam kung saan kayo pabor. Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Pero ewan ko lang kung magbabago isip ninyo dito sa mga itatalakayin ko o sa mga sasabihin ko sa inyo. Alright, so bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Panoorin natin itong balitang ito mula dito sa News 5 Everywhere. At buksan ninyo isip ninyo mga tol. Gumamit kayo ng critical thinking mga tol. Huwag kayo basta-basta magpapadala sa hype. O dahil lang sa eto yung sigaw ng taong bayan. Diba? Kasi minsan ang sigaw ng taong bayan ay orchestrated din ng mga tao na merong binabalak o merong pansariling interes. Diba? Totoo naman mga tol yung mga taong bayan na nagsisigawan sa labas, minsan orchestrated lang yun. Sinasabi sa kanila kung ano yung isisigaw nila. Kaya siguro mga 50% sigaw ng taong bayan, 50% sigaw nung politikong yun na gustong, alam nyo na kung ano yung gusto niya sa sarili niya. So panoorin natin to mga tol. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat. Ito yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Sabing ganon, di nagustuhan ni Senator Robin Padilla ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo hinggil sa pag-bend ng batas. Again mga tol, kahit kaninong abogado mo na nag-aral ng batas itanong, ang pag-bend sa batas ay labag sa batas. No? Tuloy natin. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Siguro yung time na sinasabi to ni Senator Erwin Tulfo, feeling niya napaka-brilliant ko nito. Napakagaling ko. Kasi biruin mo pati yung tao sa likod niya natawa sa sinabi niya. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Mas mataas po ang taong bayan kaysa sa batas. Kala ko ba no one is above the law? Bakit mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas? Ngayon mga kapatid, eto pag-usapan muna natin yung tungkol dito. Ang tinutukoy na na ibalik yung pera, mga tol, agree tayo doon. 'Di ba? Syempre nanakaw nila yun agree tayo doon, dapat ibalik nila yun mga tol. 'Di ba? Pero kasi ang inilalaban dito, anong ibabalik? 'Di ba? Wala pa namang hatol ang korte. Kasi nga sabi, pwedeng ibalik kapag may hatol na ang korte. At yung korte ang hahatol kung magkano ang ibabalik. Kasi pag sinasabi mong ibalik nyo na ang perang ninakaw ninyo, may hatol na. May judgment na. Para saan pa yung korte? Hinatulan nyo na. Para saan pa yung hearing? Hinatulan nyo na. Again mga tol, hindi natin inaabswelto rito ang diskaya.
Kasi alam natin talagang naging involved sila rito. Kaya nga pinapabalik yung pere kasi nga paniniwala nating lahat mga tol, talagang nagnakaw sila at nagkasala sila. Pero ang sabi rin naman dito ni Senator Erwin Tulfo, ang sigaw daw ng mamamayang Pilipino ng taong bayan, ibalik. So wag na nating intayin pa yung batas, wag na nating intayin pa yung hatol ng korte. Ipabalik na natin yung ninakaw nila, sabing ganun. So dito ngayon nagkakatalo-talo kasi ang sabi sa batas, kailangan daw meron munang judgment. Meron muna daw dapat hatol. 'Di ba? Meron muna dapat husga ang korte bago ipabalik yung mga perang dapat ibalik. Pero ang gusto nila Senator Erwin Tulfo, shortcut na. Bakit pa natin hihintayin yung hatol ng korte? Ipabalik na natin. Kasi yan ang sigaw ng taong bayan. Wala tayong pakialam sa batas. Minsan kailangan baliin ang batas, 'di ba? To please, sabing ganun, para sa ikasisiya ng taong bayan. So ano, pabor ba kayo doon o hindi? So mamaya pag-usapan natin yan. Is the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Mas mataas daw ang taong bayan sa batas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at Okay, so eto ngayon yung tugon ni Senator Robin. sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan. Again mga tol, pwede kayo magbigay ng komento kung ano ang take ninyo doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law. Sabing ganun, to please the people. Para daw pasiyahin ang taong bayan, kailangan daw natin baliin minsan ng batas. At kaayusan. Halimbawa na lang Ibig sabihin, labagin ang batas. Pende. Baliin mo, baluktutin. po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Isa pa yun. Mambabatas pa pala tong mga to, no? Tapos sila sa kanila magmumula yung salitang minsan kailangan nating i-bend, baliin, baluktutin ang batas para lang mapasaya ang mga tao. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang Nasa likod pa naman niya si Erwin Tulfo. kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Gusto niya sumagot kaya nagtataas na siya ng kamay. Just want to make a point of manifestation. Ito na. I was the one who said this morning, Bago natin to simulan alam niyo mga tol, mula nung
nagpangalan na ang mga diskaya ng mga involved. Mga nabigyan daw nila ng pera, mga nang huhihingi ng porsyento. Mula nung nagpangalan sila, tila ba nagulantang ang marami mga tol. Kaya biglang pinalitan yung Senate President, pinalitan yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko sinasabing dahil siguro doon, pero mga tol, alam nyo na, something's fishy. That sometimes we have to bend law. Talagang paninindigan yan mga tol. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, Tatandaan natin mga tol, hindi lahat ng isinisigaw ng taong bayan ay tama. Bakit? Kasi nangyari na rin yan mga tol sa history. Bigyan ko ka lang kayo ng brief example, no? Alam nyo ba kung bakit naghugas na kamay si Poncio Pilato bago niya ipinag-utos na ipapako si Jesus sa krus? Napuwersa siya na-pressure siya mga tol doon sa sigaw ng mga tao. Doon sa sigaw ng mga tao, siya mismo hindi siya kumbinsido sa sarili niya na talagang nagkasala si Jesus. Pero dahil nga doon sa sigaw ng taong bayan, ipinag-utos niya pa rin ipako si Jesus. Diba? Ibig sabihin lang mga tol, hindi ko naman ikinukumpara si Jesus doon sa Diskaya mga tol. Pero ibig sabihin lang mga tol, hindi nangangahulugan na porket isinisigaw ng taong bayan, eto na talaga yung tama. Meron ngang batas meron ngang paglilitis. Meron nga munang dapat ihatol ang korte. Pero ano ba ang sigaw ng taong bayan? Ang sigaw lang ba ng taong bayan is ibalik yung pera? Kung total gusto naman pala nating i-please ang taong bayan tulad nung sinasabi rito ni Senator Erwin Tulfo, para daw i-please ang taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, ikulong. Yung mga magnanakaw, ikulong. Bakit parang mga kontraktor lang ata pinag-iinitan nitong mga to? Paano yung mga sangkot? Ang daming pinangalanan ng Diskaya, di ba? Ang dami nilang binanggit Kasama nga din doon si speaker, di ba? Di ba bakit hindi nila ipakulong kung sino yung mga kung sino yung mga sangkot? Di ba gusto nga nilang i-bend yung law, gusto nga nilang baliin yung batas, baliin na nila ng todo. Diba? Ipakulong na nila kung talagang gusto nilang i-please yung taong bayan, ipakulong na nila kung sino yung dapat ipakulong. Yung mga nasasangkot, diba? Para saan pa yung mga hearing na yan, diba? Na nila, ipahuli na agad nila. Total gusto naman nila i-bend yung law diba? O baka naman kasi yung mga kontraktor lang ang kaya. Pero yung mga big fish, diba? Biruin mo, pinagbibigyan nga nung Senate President yung kahilingan ng speaker dati na nag-resign 'Di ba? Kasama 'yon sa binanggit ng mga Diskaya. Bakit hindi nila maipakulong mga tol yung mga ibang congressman na nabanggit din? Total, bendalo naman ang gusto nilang mangyari di tuloy-tuloy na nila, 'di ba? Wala nang hearing. Ipakulong na nila lahat. Katanong, agree ba kayo? 'Di ba? Pagdating sa mga kontraktor, ipabalik yung mga pera, agree kayo. Pero pagdating sa mga congressman na sangkot, tahimik tong mga tol. Bakit hindi nila maipakulong o bakit hindi nila maipahuli? Again mga tol, total gusto naman nilang i-bend ang batas di tuloy-tuloy na nila para daw sa ikasisiyan ng tao. Ang tanong, kaya ba nila? Baka naman kasi sa mga kontraktor lang nila kaya. Pero doon sa mga big fish talaga, yung tinatawag natin mga mastermind, di natin alam kung sino yung mga yun. Pero may mga nabanggit ng pangalan Kaya ba nilang ipakulong? is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money
na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo Alam niya na eh. Alam niya na eh. May proseso talaga. na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Hindi lang ibalik ang pera ang isinisigaw ng mga tao. Kaya dapat hindi sila mamimili kung anong sinisigaw ng mga tao. Ito lang yung kaya nating sundin eh. Ito lang yung kaya nating sundin, ipabalik yung pera. Ito lang yung kaya natin. Pero yung sigaw nilang ikulong ang mga korap, parang kaya ba nilang sundin? Yun ang tanong mga tol. No? Huwag silang picky. Total gusto naman din nilang baliin ang batas eh. Huwag silang picky. Sundin na nila lahat ng sigaw ng taong bayan. Ano ba sigaw ng taong bayan? Alam nyo naman, di ba? Nung nakaraang rally mga tol, anong sigaw ng taong bayan? Ibalik ang ninakaw, ikulong ang korap. Oh, bakit ngayon dito ipinaglalaban nila ibalik yung ninakaw? Asan yung ikulong ang korap? Tanong ulit, kaya ba nila? Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Ikulong ang korap, ibalik ang pera ng taong bayan. Yun yung mga sigaw mga tol. Ewan ko kung narinig niya yung ikulong ang korap. Ewan ko lang kung narinig niya yun. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. At bukod doon mga tol, ikulong ang korap. Kasi kahit isoli nila yan, kung andyan pa rin silang malaya mga tol, wala pa rin mangyayari. Diba? Kasi mga kapatid, hindi nila pwede sabihin, hindi natin pwede ipakulong kasi wala pang hatol ang korte. Kala ko ba bendalo? Wala pa rin namang hatol ang korte. Bakit gusto nyo nang ipabalik yung pera? Diba? Oo, kailangan natin yun. Siyempre, ninakaw nila eh. Asang ayaw na ko doon, ibalik. Pero kung babaliin din naman natin ng batas, ulit-ulit kong sasabihin, sagarin nyo na. Ipakulong nyo na rin yung mga dapat ipakulong. Diba? And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, Ayan na. alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. So shortcut ang kailangan natin gawin. Yun ang gustong palabasin dito ni Senator Erwin, no? Ang tagal lang hihintayin natin kung susundin natin ang batas, shortcut na natin. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Hindi. Pwedeng ipa-freeze lahat ng mga ari-arian ng mga yan. Siyempre, merong mga ibang ari-arian na hindi nakapangalan sa kanila, di ba? Na hindi maipapa-freeze mga tol. Pero lahat ng mga ari-arian na nakapangalan sa kanila, ipa-freeze. Di ba? Habang gumugulong yung batas. Diba? Habang gumugulong, nakamonitor silang lahat. Hindi sila pwedeng makalabas ng bansa. Kung hindi sila maipakulong, house arrest. Diba? My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Again, ikulong din. Hindi basta-basta isoli lang, ikulong din. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ika nga a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila
ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung They will ask pero hindi ipepwersa. So palabas lang. Palabas lang. Isoli nyo na, pakiusap. Pero hindi namin kayo pepwersahin. Paano pag sinabing, isusoli namin, wala naman kaming ninakaw. O, di ba? Hindi naman pala pepwersahin. Di palabas lang. kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Kusang loob. Di wala nang bendalo yun. Kusang loob lang naman pala eh. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Diba? I stand daw mga kapatid, sabi ni Senator. Again nothing against with Senator Erwin Tulfo. Pero ang tanging sigaw niya lang dito mga tol, ibalik ang pera na ninakaw. Hindi niya nabanggit ikulong ang mga korap. Kasi mga tol, kasama yon sa sigaw ng taong bayan. Pag ang ipinipilit mo lang dito is yung ibalik ang pera na ninakaw, namimili ka. Diba? Kasi mga tol, marami ang sigaw ng taong bayan. Huwag na natin pag-usapan yung hiling ni Cara David na sana mamatay daw lahat ng korap. Huwag na nating isama yon. Pero mga tol, ang pangunahin lalong-lalo ng isinisigaw ng taong bayan, ikulong ang mga korap. Diba? Hindi lang basta-basta ibalik. Yun ang sigaw ng taong bayan. Total gusto niya namang i-shortcut, diba? Dun ka manindigan para talagang kapanipaniwala. Yan. Diba? Kayo na lang bahala humusga mga kapatid. Pero again ang pagbaluktot ng batas ay katulad na rin ng paglabag sa batas. At saka naniniwala ako mga kapatid na hanggang ngayon no one is above the law. Mga tol, kaya mahirap yan, kaya mayaman yan, kaya nasa posisyon man yan o kahit nga mismo ang presidente mga tol hindi siya pwedeng mas angat sa batas. Tulad nung kaninang sinabi dito ni Senator Erwin Tulfo, dapat daw mas angat ang taong bayan kaysa sa batas. Walang abogadong mag-a-agree dun eh. Sa mga nag-aral ng batas. Ako mga tol, hindi ako nag-aral ng abogasya. Pero nandun tayo sa logical eh. Logical na paliwanag mga tol. Pero kung susundan natin yung logic na sinasabi rito ni Senator Erwin Tulfo na ang gusto lang naman daw niya is dinggin din ng makaramihan ang panawagan ng taong bayan, wag kayong mamimili kung ano lang yung gusto nyong madinig. Ang panawagan ng taong bayan, isoli ang pera, ikulong yung mga corrupt officials. Ngayon, kung ang titindigan mo lang dyan is isoli ang pera, tapos biglang bingi-bingihan kayo doon sa ikulong ang corrupt, di wala rin. Anyway mga kapatid, bilang mga mamamayang Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.